Shut up and sit down. Bago ko simulan ang kwentong ito, nais ko lamang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa lihim na aral at sa mga nag-renew ng badge. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil napakarami nyo na. Maraming salamat sa suporta ninyo at tuluyang pagtangkilik sa channel natin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ngayon, hindi ko napapatagalin. Narito na ang panghuling yugto ng ating kwentong pinamagatang Anwar. At umalis ang mga otoridad na dala ang mga taong iyon. Sila ang mga nakalaban namin. Hindi kami hinuli dahil may rason o dahilan ang ginawa naming paglaban. Isa pa ay nasa loob naman sila ng aming bakuran. Magkagayunman, hindi mawala sa isip ko ang mga nangyari. Naging balisa ako dahil hindi ko matanggap sa sarili ko na nakapas lang ako ng isang tao. Napansin ito ng aking mga magulang, kung kaya't kinausap nila ako. Anwar anak, ilang araw ka nang hindi pumapasok sa klase. Napapabayaan mo na din ang iyong sarili. May maitutulong ba kami sa iyo anak? Tanong ng aking ama. Sa ngayon baba, naguguluhan ako. Dahil kahit ilang araw na mula nung nangyari ang sakuna, hindi ko matanggap sa sarili ko na nakapas lang ako ng isang buhay. Kahit na dahil ito sa pagtatanggol sa aking sarili. Baba, alam ko sa sarili ko, hindi ako ang may kagagawa noon, kundi ang kung anumang nakasanib sa aking katawan, buhat sa kapangyarihan na aking minana. Napayuko na lamang ang aking ama dahil sa mga sinabi ko. Hindi ito nakapagsalita. Baba, saan ba nanggaling ang kapangyarihang ito? Isa ba itong sumpa? Galing ba ito sa mga demonyo? Sunod na tanong ko sa aking ama. Tumayo ito at tumugon. Anwar, ang kapangyarihang taglay natin ay mula sa kaitaasan. Isa itong kapangyarihang nagmula pa kay Allah. Nangyari ang mga bagay na yon dahil kinailangan ng gabay mo na ipagtanggol ka. Isa sa mga aral na hindi ko na ituro sa iyo ay ang gabay ng sandatang iyon. Isa itong mandirigmang yumao mula sa ating mga ninuno. Kung naaalala mo ang lahat ng mga aral na ibinigay ko sa iyo patungkol sa sandata, nakadepende ang magiging anyo nito sa kung ano ang nilalaman ng puso mo. At nang sinabi ito ng aking ama, unti-unti akong naliwanagan sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya pala naging itim ang kulay ng talim ng Kris. Dahil galit ang nadarama ko noong mga oras na yon. At nakakahiyamang aminin, nilamon ako ng galit ko. Dahilan para mawala ako sa aking sarili at sa wastong pag-iisip na siyang naging dahilan
upang mapaslang ko ang lalaking iyon. Noong araw ding iyon, napagpasyahan kong huminto ng pag-aaral at magtrabaho sa isang paggawaan ng goma doon din sa aming lugar. Dahilan para mas makakilala ako ng mas maraming tao. Dahil din sa karanasang ito, nakilala ko ang isa sa masasabi kong kakaibang tao. Minsan sa isang kasalan, naimbitahan ako ng isa sa mga katrabaho kong makisalo. At pagdating ko sa lugar na yon, agad kong napansin ang taong ito na kasama ni Nur. Si Nur ay isang kapitbahay na anak din ng kapwa imam ng aking ama. Noong mga panahong iyon, walang nakakakilala sa akin dahil noon pa lamang ako nakadalo sa mga handaan na kagaya noon. Nag-antay ako sa tamang pagkakataon para makalapit sa taong ito. Dahil nais ko talagang malaman kung ano ang kakayanan na taglay nito. Hanggang sa naanyanyahan akong uminom ng isang grupo. At nagkataon na naroon ang taong yon. Pagkakataon ko nang malaman ang kakayanan nito, wika ko sa isip ko. Sa tanang buhay ko, noon pa lang ako nagkaroon ng ganoong interes sa isang tao. Dahil sadyang kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya. At nang magsimula na ang aming inuman, nagpresenta akong maging taga-abot ng tagay. Dahil sa balak kong taniman ng lason ang basong iaabot ko sa taong yon. Nagbuhos ako ng inumin sa baso. Inusalan ng dasal at iniabot ito sa taong iyon. Malugod naman niyang tinanggap ang inalok kong baso. Pero laking gulat ko nang mabasag ito sa kanyang kamay. Sinasabi ko na nga ba? Wika ko sa isip ko. May kaalaman sa lihim na karunungan ang taong yon. Kung ano yon, siguro ngayon ko palang matutuklasan. Hindi ko na malayang pinapaulanan na pala ako ng suntok ng mga kasama namin sa lamesa. Hindi ko iniinda ang mga ito dahil nakatuon ang pansin ko sa taong tinatawag nilang Dodoy. Hanggang sa isa-isa niyang inawat ang mga taong nanggugulpi sa akin. Halika, tumayo ka dyan kaibigan. Wika nito. At agad itong nagpakuha ng yelo upang ilapat sa mga pasako sa aking mukha. Naking gulat ko sa pinakita nito. Dahil sa kabila ng pagtatangka kong lasunin ito, ay naging mabait pa din siya sa akin. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Oo, walang anuman. Di ko akalaing may mga kagaya mo palang natitira. Mga taong may kakayanang basagin ang lason sa pamamagitan ng dasal. Uwi ka ako sa kanya. Maging ako man, hindi ko akalain na sa lugar na ito, makakatagpo ako ng isang tao na may kakayanang magtanim ng lason sa inumin gamit lamang din ang dasal. Tugon nito sa akin. Ipagpaumanin mo kung sinubukan kita kanina. Alam ko nung una pa lang, iba ka na eh. Alam ko na may kakaiba sa'yo. Nais ko lang malaman
At nais ko lamang itong patunayan. Paghingi ko ng tawad sa kanya. Matapos ang pag-uusap namin, ay lumapit na rin sa amin si Nur. At inaya kaming bumalik sa lamesa. Nakipag-ayos na din ako sa mga kasama namin noong mga oras na yon. At nagpaliwanag kung bakit ko yon ginawa. Sinabi ko din sa kanila na likas sa akin ang pagiging mapanubok. Pero hindi ko naman hangad ang makapatay. At naging maluwag naman ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na ni Dodoy at ni Nur. At napakaraming naging karanasan naming magkakasama. Ilan doon ay ang mga engkwentro sa aswang, mga matitinding gamutan, nariyan ang mga sanib ng demonyo at kung ano-ano pa. Dito ko din nalaman na kaya ko palang manggamot. Kaya hinasa ko pa ang aking kaalaman at ang aking kasanayan. Mas inaral ko ng mabuti ang kaalamang ipinamana sa akin. Alam ko na ngayon ang kahulugan ng sinabi ng aking ama. Malinaw na sa akin ang mga aral na itinuro niya. Ang lahat ng kaalamang ito ay nakalaan sa pagtulong sa kapwa. Mas lalong sumidhi ang pagnanais kong makatulong noong mga panahong napunta kami sa isang probinsya kung saan nakapag-asawa itong si Dodoy. Doon ko naman nakilala ang kaibigan ni Dodoy na pambihira din ang taglay nitong kakayanan. Kaya minabuti kong manatili muna doon. Dahil nakita ko sa taong iyon na kaya niyang utusan ang mga diwata. At namalas ko din ang natatanging laban sa pagitan niya at ng isang sinaunang lahi ng mga aswang. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa tanang buhay ko. At dahil sa mga karanasan ko, mas naunawaan ko ang halaga ng buhay at ang aking tungkulin. Bilang isang taong nabiyayaan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang sikyo dito sa Maynila. At paminsan-minsan ay nanggagamot pa din. Nahiwalay man ako sa aking pamilya, hindi ko naman makakalimutan ang mga aral na kanilang iniwan sa akin. At habang buhay ko itong dadalhin at buong puso akong tutulong sa mga nangangailangan ng tulong ko. Isang bagay na naituro sa akin ng mga kaibigan kong nakilala at ng aking ama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking kasaysayan. Muli po, ako po, si Anwar Paduan. Okay, so medyo maiksi lang yung finale ni Anwar, no? Anyways guys, kasi hanggang dito lang talaga yung na-send niya na sulat eh. Hanggang dito lang talaga yung kwento na naipadala niya. Pero napakaangas ng kwento na to eh, no? Hindi ko nga rin nakalain na talagang siya pa mismo yung magsusulat ng kwento niya. Akala ko nga kasi pababayaan niya na ako na maggawa-gawa ng kung ano, pero ito, pinadala niya sa atin yung kwento. Kaya ayan guys, salamat sa inyo, salamat sa lahat ng sumubaybay at pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, no? Hindi tayo ganun kapulido ngayon eh, medyo mahina pa katawan natin eh, pero ito para sa inyo to guys. Ito sinabi ko, no? Medyo may babaguhin tayo sa channel natin. Ito po siguro yung last narrated story natin, no?
Pero huwag kayong mag-alala guys, baka masundan pa to. Abang-abang lang kayo kasi hindi naman tayo titigil hindi naman tayo titigil sa pagbibigay sa inyo ng mga magagandang kwento. Medyo unawain nyo lang muna sa ngayon, pasensya na po kung hindi ko masyadong nabibisita yung channel, hindi ako masyadong nakakapag-live dahil medyo masama po ang ating pakiramdam sa ngayon. Nawa po'y unawain ninyo at nawa po'y tuluyan nyo pa rin ako suportahan. Muli po, ako po'y nagpapasalamat at ako po inyong sinamahan sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa lihim na aral.